So welcome back mga ka-Deers in Canada. Andito naman tayo ngayon sa Elbow Falls dito sa may Kananaskis Valley. Lumabas lang kami saglit ni Macy's para mag-refresh. Kasi nga bukas dito sa amin sa Calgary o sa buong Canada, isi-celebrate namin yung Canada Day. Hello mga ka-Deers in Canada, isang magandang araw sa ating lahat at ito weekend pa rin dito sa amin ngayon sa Calgary, Alberta at Sunday morning at medyo puyat-puyat pa tayo dahil sa panonood natin ng laro ng ating Gilas Pilipinas kagabi kalaban yung University of Calgary Dinos. At yun nga, to give you an update mga guys, kasi hindi na ako nakapag-update kahapon dun sa huling video natin, ay medyo hindi tayo buenas, talo tayo dun sa University of Calgary. Ayun nga, sa mga naririnig ko kasi kahapon dun sa gym, medyo may jet lag pa talaga yung mga players natin. Kaya siguro nanibago yung kanilang body rhythm. So, in fairness, magagaling din talaga yung players ng University of Calgary. Mga collegiate players kasi sila. Lahat sila may mga shooting, defense, tapos mabibilis pa. Eh, yung ating mga Gilas Pilipinas parang yun yung team na binuo noong 2013 pa. So, sila Tenorio yun, sila Jeff Chan, sila RDO, Rani Del Ocampo. So, mga tito-tito na yun, syempre ilalaban mo sa mga mabibilis na collegiate player. Tapos yun nga, may jet lag pa. So, anong expect natin, diba? At least lumaban pa rin tayo. At binigyan pa rin natin ng magandang laban yung locals dito sa Calgary. So, ayun, yun nga yung kaganapan kagabi. Lahat naman nag-enjoy, marami din naman nanood. Kaya sa ating Gilas Pilipinas, ayun, salamat sa pagbibigay ninyo. Konting kasiyahan sa mga kababayan natin dito sa Calgary. So, yun nga, bagong lahat mga guys, gusto ko lang munang i-flex or i-outfit check itong ating suot na hoodie. So, amoy Pilipinas pa po. Mga guys, galing Pilipinas. Bali sa mga hindi pa nga nakakaalam at bago pa lang din dito sa ating channel. Isa nga po pala akong rehistrado at lisensyadong arkitekto dyan sa Pilipinas. At itong suot ko na hoodie ngayon ay isa to sa merchandise na ibinenta doon sa nakaraan naming Architects Convention or NatCon 46 na ginawa sa SMX Manila. Nito lang parang April. So, yun nga, unfortunately, hindi tayo nakauwi na Pilipinas para mag-attend physically. Pero buti na lang at meron sila na pwede ka mag-join virtually or online. So, yun na lang yung ginawa natin. At yun nga, gusto ko mag-thank you or magpasalamat dun sa chapter ko sa Palawan Nueva Ecija chapter. Kasi pinadala nila sa akin itong merch na to. At least meron tayong magagamit. At syempre, proud pa rin tayo na isa tayong arkitekto sa Pilipinas. Gaya nga ng ibang mga kababayan natin na professional, yung mga nauna sa amin ni Mrs. dito, yung mga doktor, mga lawyers, engineers na nag-migrate dito sa Canada na isinakripisyo din yung kanilang profession sa Pilipinas para sa pangarap nila dito. Ganon din yung nangyari sa amin or sa akin. Actually, mahirap na desisyon yung ginawa ko dati. Yun nga, kapalit ng pangarap namin dito is yung ating profession sa Pilipinas. Just imagine, syempre, hindi na tayo ganun makakapag-practice ng pagiging arkitekto natin kasi nga iba yung dadatnan natin dito, ibang mundo na yung gagalawan natin dito. Sa isang banda, syempre, nakakamiss. Nung umalis ako sa Pilipinas kasi parang mabibilang lang din sa daliri ng kamay ko yung mga projects na nagawa ko. Kasi syempre, isa rin sa naging dahilan kung bakit hindi tayo makakuha ng mga projects is maraming talagang magagaling na arkitekto. Mga bata, especially ngayon, mga magagaling tapos mga bata. Tapos may mga pangalan na talaga sila sa industriya. Syempre, parang mana-mana lang yan. Halimbawa, yung lolo mo, yung tatay mo na magaling at sikat na arkitekto. Tapos mapapasa sa iyo yung kanilang pangalan. So, mas makikilala ka din. So, parang kaming mga hindi ganun kakilala. Medyo hindi kami makakuha ng maganda-gandang projects. So, kaya yung iba na kapwa ko na arkitekto,
nangingibang bansa na lang din. Actually, marami kong kilala sa Bahrain, magagaling sila. Pero mas pinili nila na doon na lang mag-practice ng profession sa Bahrain. Actually, sa Bahrain kasi pwede mong i-practice, pwede mo ituloy yung pagiging arkitekto mo. Parang may kailangan ka lang bunuin na experience. Tapos, i-apply nila yon sa engineering bureau ng Bahrain. Tapos bibigyan, ika-categorize nila yung lisensya mo base sa experience mo. Parang ganun yung pagkakaalala ko. At ibang-iba nga yan mga guys, pag dumating na kayo dito sa Canada, gaya ko. Nag-research kasi ako bago ako pumunta ng Canada. Yun nga, nakita ko sa research ko na hindi pala ganun kadali na maging isa kang lisensyadong arkitekto dito. Magba-back to zero ka talaga. Kaya ang ginawa ko na nga lang is nag-international student ako at yung pinakamalapit na program na kaya kong aralin, malapit sa architecture, yun yung kinuha ko. Parang stepping stone lang. Hindi naging madali yung umpisa ko dito mga guys. Gaya ng ibang mga professional dito na talagang nag-back to zero yung ibang naririnig kong kwento, mga engineer, mga doctor, mga ibang professional, mga lawyer. Yan, kung hindi sila sa nagiging forklift operator, na pupunta sila sa cleaning, iba't iba pang klaseng trabaho. Hindi ako nalalayo sa kanila. Dumating ako dito mga guys, ang part-time job ko is naging isang panadero ko. Yan, tama eh guys, panadero. Bali, taga-bake ako ng dough na never ko na-experience sa buhay. So yun nga, doon ako nagsimula sa ganung klase ng trabaho. Pero kahit kailan mga guys, hindi ko siya ikinahiya or hindi ako namili ng aking trabaho. Sa akin naman mga time na yun, kung anong trabaho yung dumating, basta't alam kong legal at pasok doon sa requirements na hinihingi ng IRCC yung 20 hours per week, eh okay ako. So hindi ako naghanap ng ibang trabaho after nun. Basta yun yung una kong naging part-time hanggang sa makagraduate ako ng program ko sa SAIT. So, ibig sabihin, tumagal talaga ako doon sa ganong klaseng trabaho. Ay na kasi syempre, maganda din naman yung pamamalakad ng naging amo ko. Filipino couple sila, maayos at mababait sila sa mga international student. Kaya, ayun, naging okay ako doon sa trabaho na yun. Yun nga lang kasi, meron akong naging experience nung bago-bago pa ako doon sa trabaho na yun. So, nangyari nga kasi sa akin sa pagkaalala ko, tinanong niya ako na kung ano yung status ko dito sa Canada. Siyempre, bago lang tayo, sinabi ko, international student ako. Tapos, nagsunod-sunod na yung mga tanong niya hanggang sa, yun nga, kahit di ko naman sinatanong, ang sinasabi niya, kami Canadian citizen na, so kayo, saan kayo, sigurado nangungupaan kayo. Siyempre, sabi ko, siyempre, bago pa lang naman kami dito sa Canada. Tapos sabi niya, hindi kami, may bahay na kami dito, ganyan. So yung mga ganong klaseng mentality na may pagka-toxic, hindi ko nila lahat ng mga Pilipino, yung mga kapwa lang natin, may mga ilan na talagang sobrang toxic sila. So just imagine, first timer kami, o first timer ako ng mga panahon na yon, tapos ganun ko makakamit ako ng mga ganong tao. So ang ginawa ko na lang, syempre nakisakay na lang ako sa Agos, wala natin makisama eh. So pero deep inside talaga, parang gusto ko na talagang patulan. Kaya lang syempre, yun nga, pumunta tayo dito para sa sarili natin, sa magiging future namin mag-asawa. So parang nagpaka-humble na lang tayo, ako na lang yung nag-adjust. Hindi ko na lang sinabayan kung anong klaseng pagka-toxic na ugali meron siya. Basta nasabi ko na, yung mga panto-toxic niya, ginawa ko na lang na parang inspirasyon sa sarili ko na sana pagka nag-meet tayo sa susunod, total malit lang naman tong Calgary, siguradong magkakasalubong kami sa isang lugar o somewhere, kahit saan dito sa Calgary, na kapag nangyari yon meron akong pagmamalaki sa kanya na kasi parang na pakiramdam ko noon, parang ganito ba yung mga Pilipino dito sa Canada, parang napaka-importante sa kanila ng status mo dito, especially financially. Kung paano ka, kung nakakaangat ka ba dito or what.
lalo na sa posisyon mo sa trabaho. Parang pag sinabing sa cleaning ka or sa restaurant, mga food server, cashier, yung mga ganong klaseng trabaho mo, parang alam mo yun, nagbabago yung tempo nung ano nila, pakikitungo nila sa'yo. Parang din sila nagbabase kung paano kanila pakikisamahan. So, yun yung nasabi ko sa sarili ko ng time na yun. Pagka nagkita kami, one of this day, or in the future, haharap ako sa kanya na harap kami na ni Mrs. na medyo successful na kami. At yun nga yung pinipilit namin ma-achieve ngayon. So, yun nga. Siguro yung mga napanood yung mga vlogs namin, kung ano yung pinagdaanan namin, naging PR, naging resident na kami, at meron na kaming property na matasabi, at may sasakyan na rin. So kasi nung mga panahon na yun, medyo parang inaasar niya ako na, yung kotse mo, aabot ba yan? Parang, saka ba umuwi? Baka hindi umabot yan, sabihin mo lang ako at tawagan mo lang ako at itutulungan kita. Alam mo yun, ihahatid kita at ibenta na lang natin yun sa sa pick and pull. Kasi yung pick and pull dito mga guys, bentaan yun ng mga lumang sasakyan. Yung kinakahon na lang, ibig sabihin pinipiyesa. So parang sa akin, inisip ko lang biro. Kasi nakangiti naman siya, kaya lang kung medyo matalas yung pakiramdam mo, alam mo hindi biro, parang laging may laman. So, hindi ko alam kung nagiging overreacting lang ako, pero syempre kung kayo nasa sitwasyon ko ng mga time na yun at na-witness nyo, parang yun, ganun yung mararamdaman nyo. So, yun yung ating pinagdaanan dito, bilang isang arkitekto, lisensyado at rehistradong arkitekto sa Pilipinas, naging panadero dito sa Canada. Pero syempre wala tayong regret, lahat yun naging pundasyon natin kung ano yung narating natin ngayon. At nagpapasalamat ako kasi kahit paano may nadagdag sa skill natin. Pwede natin gawing part-time job yon sa ayun, kung gusto natin mag part-time job ng ganong klaseng trabaho, may experience na tayo. So malaking bagay siya, malaking tulong na nakasurvive tayo nung nag-aaral pa tayo as international student. So ganun nga mga guys, maipapayo ko lang sa mga parating pa lang dito sa Canada, mga newcomer man yan as international student or naka-open work permit, kung anong klase man trabaho yung mahanap nyo. Basta pipiliin nyo lang yung legal, syempre. Mapa-cleaning man yan or cashier or sa mga Tim Hortons, food servers. Kagaya ko, nagbe-bake ng mga dough para sa bakery. Okay lang yan. Basta marangal yung trabaho natin. Doon naman talaga nagsisimula ang lahat sa mababa hanggang sa pag-angat. Mas masarap namin yung tagumpay mo kapag nagsimula ka sa mababa. Parang yun, syempre, start in the humble beginnings. Mas matatagal, mas mananamnam mo yung sarap ng tagumpay. Kaya yun mga guys, hanggang dito na lang muna itong ating vlog for today. Kasi lalabas lang kami ni Mrs. at nagre-refresh kami. Baka pumunta kami ng Elbow Falls o kaya Saskatoon Farm. Yun kasi yung request ni Mrs. Subukan namin gumala muna ngayon. Kasi bukas ay syempre Canada Day. Kaya tayo naka-hat ng Canada. So, ayun. Paano mga guys? See you na lang sa susunod nating vlogs. At happy weekend everyone. Ay, ito malaki na. Saan ba ate? Ayun. Malaki nga. Ito, binibidyoan ko. Ayan siya. Ay, hindi Ayun. ko makita. Kumukuha ng honey.